Dating kilala sa pangalang Pueblo de Carig noong panahon ng Kastila, mula sa Spanish name ni Saint James de Apostol na Pueblo of Santiago Apostol de Carig. Kilala ang bayan ng Santiago City, Isabela sa kanilang Balamban Dance Festival at Patara Day Festival. Ito din ang jump-off point sa mga maraming tourist destination sa northeastern Luzon tulad ng Magat Dam, Banawi Rice Terraces sa Cordillera at White Sand Beaches sa Aurora Province. Nito lamang nakalipas na mga linggo ay isang balita ang kumalat sa social media tungkol sa pagkakatagpo sa wala ng buhay na katawan ng isang nursing student sa Santiago City at sa ginawang pagdakip ng mga pulis sa may sala. Samahan niyo po akong talakayin ang nakakapanlumo at masakit na naging katapusan ng mga pangarap ni Lizelle Abogade. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. June 18, taong kasalukuyan, ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Santiago City tungkol sa natagpuang katawan ng isang babae sa isang bakanting lote sa Palac Road, Barangay Buenavista, Santiago City, Isabela. Nang makarating ang mga pulis sa lugar, ay tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ng isang dalaga na nasa kalunos-lunos na kalagayan. Nakagapos ang mga paa at kamay, pati ang ulo nito ay nakatali ng alambre sa isang puno. May malala itong sugat sa kanyang ulo at sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa report, ay isang 14 years old na construction worker ang nakakita sa katawan ng biktima. Iihi umano sana ito sa puno ng aratiles sa masukal na bahagi ng lugar nang makita niya ang katawan. Ang biktima ay agad na kinilala ng mga kamag-anak na ang 19 anyos na si Lizelle Abogade. Inilarawan ng pamilya, kaibigan at mga nakakakilala si Lizelle na isang masayahin, mabait, matalino at makadiyos. Ito ay kasalukuyang nag-aaral sa University of La Salette sa Santiago City at kumukuha ng kursong nursing. Nakuha nila sa lugar ng krimen ang isang bato na may mga mantsa pa ng dugo na hinihinalang ginamit na pinangpukpok sa biktima. Agad na nagsagawa ng imbestigasyon ng kapulisan ng Santiago Police Office. Ayon sa kanilang tagapagsalita na si Police Major Fedimir Kitives, ay nalaman nila na nagawa pang makapag-send ng biktima ng messages sa kanyang pamilya bago mangyari ang krimen. June 18 ng pasado alas 4 ng madaling araw, nakapagpaalam pa ito sa caretaker ng boarding house na ito ay aalis para magsimba. Nakapagpadala din ito ng mensahe sa pamilya na siya ay magsisimba kasama ang larawan ng isang pulang tricycle na sinakyan nito na may plate number na 3524. Na-trace ng mga investigador ang may-ari ng nasabing sasakyan. Ngunit ayon dito, ay noong June 17 ng hating gabi ay ninakaw ang kanyang tricycle ng isang lalaking lasing. Sinubukan ng mga pulis na maghanap ng mga CCTV sa mga malapit na establishments sa area kung saan ay may mga nakita silang kuha na nahagip ang nasabing tricycle ng madaling araw na mangyari ang krimen. At dito ay nakilala nila ang suspect na ang 38 years old na si Jeffrey Adam Barga, walang asawa at residente ng Manabo Abra na naninirahan sa Baptista Village, Purok 1, Calio East, Santiago City. May nakuha din silang footages ng CCTV kung saan ay kitang-kita nila ng baklasin ng suspect ang sidecar ng tricycle. Sa pagkalat ng balita tungkol sa krimen, ay may tawag na natanggap ang mga pulis mula sa isang junk shop owner at sinabi na may binentang sidecar sa kanila na kulay pula. Nang puntahan nila ang lugar ay nakumpirma nila na ito nga ang tricycle na ginamit ng suspect. Ayon sa junk shop owner, ang nasabing sidecar ay ibinenta sa kanya sa halagang 1,700 pesos lamang. Kasunod nito ay isa pang report ang kanilang natanggap mula sa isang residente ng Sapang Palay sa Barangay Mabini. Ayon dito, ay nakita niya ang isang lumang motorsiklo na isang Euro 150 na nakaparada sa kanilang bahay.
Kaya naman ay agad nila itong inireport sa himpilan ng pulis sa Presinto 4. Nang tunguhin ng mga tauhan ng Presinto 4 ay kanilang na-verify na ang nasabing motorsiklo ay ang motor na ginamit ng suspect. June 20, 2023, habang ginagawa ang manhunt operation na pinangunahan ng Santiago City Police at sa pakikipagtulungan ng City Intelligence Unit, Presinto 1, Presinto 4 at CMF Philippines sa Sapang Palay, Mabini, Santiago City, ay nakatanggap sila ng report na nakita umano ang suspect na malaya pang nakakapaglinis ng bukid. Nang tunguhin nila ang area, ay muntik na nila itong masukol, ngunit sadyang napakabilis nito at nagawa pang makipaghabulan sa mga otoridad sa gitna ng malawak na palayan at nawala sa masukal na bahagi ng lugar. Kinabukasan June 21, 2023, para mas mapabilis ang ginagawang manhunt operation ay inilabas ng PNP sa publiko ang larawan ng suspect. Kasabay nito ay naglabas din sila ng pahayag kung saan ay magbibigay umano si Mayor Sheena Tan ng halagang 100,000 pesos na reward sa kung sinong makakapagturo sa kinaroroonan ng suspect. Ang nasabing anunsyo ay mabilis na kumalat sa social media at mga nasasakupan ng Santiago City. Sa parehong araw ay agad silang nakatanggap ng report mula sa isang residente ng barangay na Buwan, Santiago City, kung saan ay nakita umano nila ang suspect na naglalakad pababa sa ilog na nasasakupan ng Malini. Nakipagtulungan din ng barangay officials ng lugar sa paghahanap. Sinuyod nila ang kailugan dahil sa may nakapagsabi na lumulubog ito sa tubig ng ilog na ilong lamang ang nakalabas. Mula sa Malini ay tumulak ang grupo ng kapulisan sa barangay na Buwan at sinuyod nila ang lugar hanggang sa makita nila ang hinahanap. Matapos ang ilang oras na habulan ng ganap na alas 2:25 ng hapon ay nadakip si Jeffrey Adam Barga sa Purok 6, Malini, Malvar, Santiago City. Nahuli ang suspect nang subukan nitong isiksik ang kanyang katawan sa masukal na puno ng kawayan. Ayon sa report, ay nagawa pa nitong tabunan ang sarili ng mga dahon. Ilan sa mga nakuhang gamit ng suspect ay ang sumpak, balisong, mga bala at magasin ng barel, kabilang na ang isang pulang jacket. Ang suspect ay dinampot ng grupo sa pangunguna ni City Director Police Colonel Terso Manuli at agad na idinala sa Presinto 1, kung saan ay agad itong kinuyog ng mga galit na kamag-anak ng biktima. Binalot ang lugar ng mga palahaw, iyak at nagpupuyos na galit ng mga kamag-anak ni Lizelle. Sa pagkakadakip sa suspect ay umamin ito sa kanyang ginawang kasalanan at agad din itong nagbigay ng kanyang extrajudicial confession sa harap ng isang legal counsel. May mga luha pa ito sa mata na humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Ayon sa kanya, ang kanya umanong ginawa ay dala lamang ng sobrang kalasingan. Sinabi niya din na mag-isa lamang siya na gumawa ng karumal-dumal na krimen. Ngunit itinanggi nito na ninakaw niya ang tricycle. Dahil sa ito umano ay pagmamay-ari ng isang tao na nakilala niya sa inuman na kanya namang ginamit. Nagpanggap siya bilang isang tricycle driver at nagkataon na nag-aabang ang dalaga ng masasakyan sa harap ng boarding house nito sa bahagi ng Barangay Dubihan patungo ng simbahan. Ayon sa kanya ay pinagnakawan lamang niya ang biktima ng halagang 80 pesos at isang cellular phone. Ngunit nanlaban ito kaya niya ito napatay. Bukod dito ay inamin din ng suspect na dati na itong nakapatay ng tao sa kanilang lugar sa Bangged, Abra at nasangkot na rin ito sa kasong pagnanakaw noon lamang April taong kasalukuyan. Samantala, sa resulta ng medico-legal na ginawa ng forensic team sa katawan ng biktima ay kinlaro nila na walang nangyaring panggagahasa. Si Jeffrey Adam Barga ay sinampahan ng kasong carnapping, pagnanakaw at pagpatay sa City Prosecutor's Office. Ang kaso ay non-bailable at kasalukuyan itong nakapiit sa Santiago City District Jail habang naghihintay ng paglilitis. June 24, 2023
ay nagdiwang si Lizelle ng kanyang ika-20 taon kaarawan. At sa kabila ng naging kamatayan nito, ay inalayan siya ng kanyang pamilya ng cake para alalahanin pa rin ang mahalagang araw sa kanyang buhay. Ayan yung guys, yung order ko matagal na. Hindi niya na nakita. Joy, happy birthday, Naneng. Si Lizelle ay inihatid sa kanyang huling hantungan noong June 26, 2023 sa public cemetery ng bayan ng San Mateo, Isabela. Hindi ko po maaari na darating po pala sa isang pagkakataon yung ganito. Pero ganun po talaga. Pero pinagpapasalamat ko pa rin sa Panginoong Diyos kasi nahuli na po yung suspect ko. Halos hindi ko matangka. Masakit man sa amin. Pero masaya ako na nabigyan ng hustisya yung anak ko. Paulit-ulit mang humingi ng tawad at pagsisihan ni Barga ang kanyang ginawa ay huli na dahil sa hindi na nito maibabalik ang buhay ni Lizelle Joy. May her soul rest in peace in our Creator's paradise. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo din pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.